Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo? Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan, dinadakila, Panginoon. Anumang aming mga kasalanan, Panginoon, alam namin, Panginoon, ito'y pinawi mo na, Panginoon, at pinatawad sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inibig mo kami, Panginoon ng lubos. At ngayon, maririnig namin, Panginoon, ang salita mo. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, sa bawat salita mo, Panginoon. At ang banal mong Espiritu, siyang patuloy na mangusap. Hindi po ako, kundi ikaw, Panginoon, ang siyang magsalita, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri, Panginoon, pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Lahat po tayong narito ay nagmamahal. Tama po ba? Mahal natin ang ating kapwa. Mahal natin ang Diyos. Amen? Amen. Mahal niyo po ba ang Diyos? Amen. February. Alam natin kapag February ay pinagdiriwang ng mundo yung love month. No? Ano tawag nila doon? Valentine's Day. Pero tayong mga Kristiyano, hindi tayo nagse-celebrate ng Valentine's Day. Una, tinataas doon si Valentino. No? Nililihis yung tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay si Kristo, no? Hindi si Valentino. No? Tayong mga mananampalataya, naniniwala tayo na ang pag-ibig na nagmumula sa atin ay galing sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya't banal ang pag-ibig na yan. Ang sabi ng unang Pedro 4:8, higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Napakamakapangyarihan daw ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay pumapawi ng galit. Sino dito naniniwala ang pag-ibig pumapawi ng galit? Amen, no? Pumapawi yan ng galit. Pumapawi ang pag-ibig ng dibisyon. Sa loob ng tahanan, sa loob ng simbahan, sa magkakaibigan. Kapag mayroong umiibig, mapapawi ang anumang dibisyon. Po? Ang pag-ibig ay nakapagpapasigla. Sino dito yung pag naramdaman niya yung pag-ibig ay sumisigla siya? Tanong, umibig ba kayo? Oo naman, no? Hanggang ngayon, magmamahal pa rin tayo. Amen? Kahit nga nang matay na yung inyong mga minamahal, umiibig pa rin. No, iniibig nyo pa rin siya. Yun. Ang pag-ibig ay nagpapasigla daw. No? Ang pag-ibig ay nagpapagaling ng may sakit. Alam nyo ba yun? Kapag kayo nagmamalasakit at mayroong may sakit, kapag iniibig nyo siya, nagpapasigla ito sa kanya. At minsan gumagaling ang may sakit. Bakit? Dahil sa inyong pagmamalasakit. Dahil pag-ibig, dahil bunga ng pag-ibig, inaalagaan siya. No? Kaya ang tao, nagkakaroon ng will to live. Gusto ko pang mabuhay. Bakit? May nagmamahal. No? May nagmamahal. Ang pag-ibig ay nagpapagaling. No? Alam nyo, ang mundo ay maraming pagtanaw patungkol sa pag-ibig. Pero sa atin, mga Kristiyano, alam natin ang tunay na diwa ng pag-ibig. Pero ang mundo ay maraming pagtanaw patungkol sa pag-ibig. Nasabi, lihis sa pag-ibig na hinayag ng Biblia, yung pagtanaw ng mundo. Ang mundo nagmamahal. Maraming tao sa mundo nagmamahal. No? Kasi nga tao umiibig. Kaya lang, maraming nasa mundo, mali yung lihis yung pag-ibig na kanilang nauunawaan at lihis ito dun sa iniyag ng Bible. Sabi ng tao sa daigdig, ang pag-ibig daw ay puno ng pagpapakasakit, puno ng sakit. No? No? Sino naniniwala dito? Ang pag-ibig ay masakit. Sino dito kumakanta ng, aray naku. Masakit ba ang umibig? Oo. Masakit ang umibig. Sabi nga ng isang kanta, kahit pilitin pa ang sarili, ibigin ka, mali.
May pinagkuhanan ako, ewan ko, alam ng mga kabataan ito. Alam ng mga kabataan. Kahit pilitin pa ang sarili, ibigin ka ay mali. Ako'y mali. Ako'y mali. Paano bang magmahal? Sabi doon. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi. Kantayin mo nga, Gigi Vibes. Sabi doon, umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisan. No, narinig ko yung kantang yon. Sabi, paano ba magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Isipin niyo mga kapatid, pag nagmamahal ba kailangan nasasaktan? Pero tignan ninyo ang pananaw ng mundo. Kapag umiibig, nasasaktan. Kaya nga maraming kanta patungkol sa umiibig na nasasaktan. We have the right love at the wrong time. Di ba? Tamang pag-ibig, mali yung panahon. Marami, no? Pero sabi doon sa kanta, bumawi yung kanta, heto naman ang puso ko. Kahit nasusugatan, aking pinaglalaban. Pero nasasaktan pa rin siya. Alam niyo bakit nasasaktan ng tao? Kapag umiibig, kadalasan kasi, mali yung pag-ibig. Mali yung pag-ibig. Kadalasan, umiibig sa isang taong mali. Paano mali? Taken na Taken na. Alam ng kabataan yung taken na, no? Hindi na malaya. Hindi na malaya, pero umiibig pa rin. Tapos pinaglalaban mo. Alam mo nang mali, pinaglalaban mo, masasaktan ka talaga. Kasi nga taken na Meron pa nga nagsabi, hindi pa naman sila kasal. No, pwede pang manulot. Masasaktan ka lang. Bakit nga? Taken na. Di po ba? Taken na. Hirap talagang magmahal ng syota ng iba. Taken Masasaktan ka. Meron naman, umiibig sa may asawa. Lalong masakit yun. Meron naman mag-asawa. Umiibig sila pareho. Pareho sila may asawa. Masasaktan. Bakit nga? Taken na. Yan ang mundo. Kaya madalas nasasaktan ang umiibig. Kasi nga, mali ang pag-ibig. Tama ang kanta, kapatid. Kung iibig kang mali, no, masasaktan ka kapag mali ang pag-ibig. Sabi ni Pedro, magmahalan kayo. Kanino ito sinasabi? Sa atin na nasa church, sa mga mag-asawa sa church, at sa mga magkasintahan na naroon sa church. No? Ang sabi doon, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ano daw ang pagmamahal? Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. No? Kaya nasasaktan, mali Pero yung tunay palang pag-ibig, pumapawi ng kasalanan. Kapag tama, kapag galing sa Diyos ang pag-ibig, pumapawi ito ng mga pagkakasala, ng kasalanan. Naiiwasang umibig sa isa't isa, samantalang taken na. Bakit? Kasi nga, nandun yung respetuhan, pagmamahalan. Tama po ba? Sabi, magmahalan kayo ng tapat. Tapat, kapatid, tapat. No, tapat ang sinasabi diyan. Ang pagmamahal na tinutukoy kasi diyan ni Pedro ay agape love. No, agape love. Kaya ito hindi nakasasakit, kundi pumapawi pa nga ng sakit at kasalanan. Kasi nga, ito'y pag-ibig mula sa Diyos. Ang sinasabi sa mga mananampalataya, no? At sulat ito ni Pedro sa mga mananampalataya noon at ngayon ay agape love. Pag-ibig mula sa Diyos. Pag-ibig na tulad ng pag-ibig ng Diyos. Unconditional. Amen? Kaya hindi masasaktan.
Kasi nga, ang sabi, magmahalang kayo. No? Agape. Agape. Kaya hindi masakit, kundi pumapawi ng sakit at kasalanan. Kasi ito yung pag-ibig mula sa Diyos. Kaya hindi mali. Tama. Tama. Kapag ang pag-ibig natin ay pag-ibig tulad ng Diyos, kapatid, tama ang pag-ibig. Bakit nasasaktan ng marami? Mali. Mali. Pero kapag ang pag-ibig na dumadaloy sa mga mananampalataya ay pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo, kapatid, tama ang umibig. At tinuturo ng Biblia ang patungkol sa tamang pag-ibig. Magmahalang kayo. Amen? Ngayon, paano nga bang magmahal nang hindi nasasaktan? Paano nga ba? Sabi ko nga, agape love. Bilang mga Kristiyano na tagasunod ni Kristo, tinawag tayo para magmahalan at mabuhay sa halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. Ano daw? Bilang mga Kristiyano, ano daw? Tinawag tayo na na magmahalan. At yung buhay natin, dapat yung pagmamahal natin ay tulad ng pag-ibig ng Diyos. No? Halimbawa ng pag-ibig daw ng Diyos. Ngayon, tanong uli, paano nga ba dapat magmahal ang isang Kristiyano? Unang punto, 4 lang po ito. Bawat isa, isang oras. Unang punto, give. Give without expecting anything in return. Amen? Give without expecting in return. Malaya tayong magbigay ng pag-ibig at huwag ka nang umasa ng pagbabalik. Magbigay ka, umibig ka. At huwag mong asahan na babalik pa niya sa'yo. Kung ano yung pag-ibig na binigay mo. Kung paano mo siyang pinaglingkuran, kung asawa mo siya, pinaglingkuran mo ng tapat. At hindi niya ito binabalik sa iyo, mahalin mo pa rin. Mahalin mo pa rin. Ang sabi, give without expecting anything in return. Ang sabi ng Kawikaan 21, verse 26, ang taong tamad ay nangihingi araw-araw. Ano daw? Ang taong tamad ay nanghihingi araw-araw, ngunit ang matuwid ay hindi nagsasawa ng kabibigay. Sino dito ang matuwid? Sino? Matuwid po ba tayo? Hindi ka nagsasawang magbigay ng pag-ibig. Yung taong tamad, hingi lang siya ng hingi, tanggap lang siya ng tanggap ng pagmamahal, ng pag-ibig, kung ano maibibigay mo. At hindi siya nagbibigay. Ngayon, yun na nga ayaw ibigay sa iyo. Inibig mo na ng lubos, yung ginagawa mo, hindi niya maibigay. Bilang isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo, tutularan natin siya. Basta mamahalin kita, mahalin mo ko, bahala ka kung ayaw mo. Ganun lang yun, bahala ka kung ayaw mo. Basta ako gagawin ko yung the best. Kasi meron tayong tinutularan. Sino ang tinutularan natin? Si Jesus. Si Jesus, ang Diyos, nung umibig siya, unconditional. Unconditional. Ang sabi, ang matuwid ay hindi nagsasawa ng kabibigay. Kung ang iniibig mo, tamad magbalik ng pag-ibig sa iyo, magbigay ka pa din. No? Magbigay ka pa din ng kabutihan mula sa puso mo. Maging mapagbigay ka ng pag-ibig kasi gusto mo. Kasi nagmamalasakit ka. Amen? Ulitin ko magbigay ka pa din ng pag-ibig kasi gusto mo. At huwag ka nang mag-intay ng kapalit. Kasi bakit? Nagmamalasakit ka. Amen? Sabi ko nga, kasunod nun, huwag mo nang asahan ang pagbalik. Huwag mo nang asahan ang pagbalik ng anuman sa iyo. Basta gawin mo yung the best. Magmahal ka lang. Kahit hindi ka ibigin, basta magmahal ka tulad ng pag-ibig ninyo ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay tama at hindi naghihintay ng kapalit.
Ang Diyos, pag nagmahal, hindi niya inisip kung ibabalik ba natin ang pagmamahal na ibinigay niya. Basta siya umibig sa atin. Hindi na niya inisip kung ibabalik ba ito nung inalayang ko ng pagmamahal. Basta siya, umibig lang ng umibig ang Diyos sa atin. Minahal lang tayo ng minahal ng Diyos sa kabila ng ating pagiging unfaithful sa Kanya. Sabi ko nga sino ba dapat ang tutularan natin? Yung Diyos, yung pag-ibig ni Kristo, tayong mga tao, unfaithful sa Diyos. Unfaithful. Pero tingnan ninyo, sa kabila ng ang tao ay unfaithful, hindi tapat sa Diyos, pero ang Panginoon patuloy na umiibig at nagmamalasakit sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Hindi niya iniintay. Ibabalik ba niya ito? Pag pinakitaan ko ba siya ng pag-ibig, ibabalik ba niya sa akin ito? Hindi, sinabi ng Diyos yun. Basta binigay niya. Pinakita niya yung pinakamagandang pag-ibig. Alam niyo kung sino yung pinakamagandang pag-ibig ng Diyos? Si Jesus. Si Jesus ang pinakamagandang pagpapakita ng Diyos na siya'y umiibig. Binigay niya yung kanyang kahit sa isang anak. At yun ang pag-ibig. Si Jesus. Anong ginawa ng tao dun sa pag-ibig na binigay ng Diyos sa tao? Binaliwala. Hindi nga tinanggap Pagdating ng pag-ibig sa daigdig na ito, hindi siya pinahalagaan ng marami. Binaliwala siya at maging hanggang ngayon, binabaliwala ang pag-ibig na ito ng Diyos. Maging hanggang ngayon, sinasaktan ng tao ang Diyos sa kabila ng pag-alay ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Umibig, nagbigay. Sino ang binigay? Yung the best. Sino yung the best? Si Jesus. Si Jesus. Pero tingnan nyo, maging hanggang ngayon, binabaliwala ng marami ang pag-ibig ng Diyos. Maging sa mga mananampalataya, binabaliwala ang pag-ibig ng Diyos. Maraming mga mananampalataya, wala nang panahon sa Diyos. Maraming mananampalataya nanlalamig na sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Pero ang Diyos patuloy at patuloy na nagpapadama ng pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit. Kahit hindi ka manalangin, kumakain ka, kapatid. Amen? Paggising mo sa umaga, may mainit na araw, sumisikat sa iyo. Kung naiinitan ka, mayroong ulap na nagsisilbing umbrella sa iyo. Pinauulan niya sa tamang panahon. Tumutubo ang mga halaman sa tamang panahon. Umiibig kasi ang Diyos. Kaya lang, sabi ko nga, binabaliwala ng marami ang pag-ibig ng Diyos. Kapatid, mahal mo ba ang Diyos? Pakita rin natin. Tayong mga mananampalataya ang dapat magpakita, magbalik sa Diyos. Ulitin ko, ang Diyos hindi na iniintay. Kung ibabalik niya yung pagmamahal na pinigay niya sa atin, hindi niya iniintay yun kung ibabalik natin sa Kanya. Basta siya nagmahal. Tungkulin naman natin bilang mananampalataya, ibigin rin natin in return si Lord. Ulitin ko, in return. Tama ba na ibalik natin ang pag-ibig sa Diyos? Tama. Bagamat hindi natin kayang pantayan ang pag-ibig ng Diyos, kapatid. Di po ba? Pero mahalin natin ang Diyos. Ibigin natin ang Panginoon. Kapatid, inalay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. At yan nagpagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Kapatid, basta magbigay ka ng pag-ibig. Si Jesus, ang tao, ang Diyos, basta binigay niya ang pag-ibig. At ang marahil, ang katwiran ng Panginoon, marahil, nasa tao na kung tatanggapin ang inalay niyang pag-ibig. Nasa tao na kung tatanggapin ba nila ang inalay na pag-ibig ng Diyos. Kapatid, magmahal ka at huwag nang maghintay. Kung mamahalin ka pa rin pabalik, basta umibig ka tulad ni Kristo. Pastor,
Ang pagmamahal ay two-way. Yes, tama. Two-way. Tama? Dapat give and take. Hindi pwedeng isa lang. Kaya lang mga kapatid, dumadating sa panahon na ang pag-ibig, one way. Ikaw na lang ang umiibig. At kadalasan, hindi ka na iniibig ng partner mo. Nung pinakasalan mo, yung nangako sa'yo. Yung lumuhod pa sa'yo, iaalay ko, ang bituin. Naniwala ka naman. Hindi po ba? Yung nangako sa'yo, kadalasan hindi na niya maibalik. Meron na siyang ibang iniibig. Nagkasala. Ngayon, kapatid, sabi ko nga, two-way dapat. Pero kadalasan nagiging one way. Ikaw na lang ang umiibig. Kapatid, mahalin mo pa din. Mahalin mo pa din. Sino dito may mga asawa? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Huwag kayo mahiya. Ginahiya niyo asawa niyo. Iniibig pa ba kayo ng asawa ninyo? Iniibig pa ba? Hindi na. Kapatid, kapag hindi ka na iniibig ng asawa mo, huwag mong lalasunin. Joke lang yun, kapatid. Joke lang. Mahalin mo pa din. Mahalin mo pa din. May lumapit sa akin, Pastor, umiiyak. Pastor, pasensya ka na. Wala lang akong madaingan. Okay lang po. Okay lang po. Bakit siya ganon? Bakit siya ganon? Pinagmamalaki pa niya, Pastor. Hayagan, Pastor. Nasasaktan ako, Pastor. Sabi ko sa kanya, basta gawin mo kung ano yung pinangako mo sa altar. Mahalaga, nagiging tapat ka sa Diyos dun sa ipinangako mo. Till death do us part. Gawin mo. Huwag kang gaganti. Sabi ko, huwag kang gaganti. Gawin mo yung the best. Mahalin mo pa rin siya. Salamat po, Pastor. Pray kita, te. Pray. Lipas ng ilang araw, Pastor! Ba't ganun siya, Pastor? Ibig sabihin, paulit-ulit na ginagawa sa kanya. Sinasaktan siya. Pero iniibig pa rin niya. Sabi nga niya sa akin, paghahain ko pa ba? Paghahain mo pa rin ang pagkain. Paghahain mo pa rin. Hirap ano? Hirap. Pero kapag ka ikaw ay isang mananampalataya, madali ang umibig kahit hindi siya kaibig-ibig. Kasi bakit? Si Jesus yung nananaan sa puso mo. Kung tayo sa sarili natin, hindi natin kayang umibig ng one way. Na ikaw lang, walang babalik, hindi natin kaya. Pero dahil si Kristo ang nananahan sa puso natin, kaya nating umibig kahit ikaw lang ang umiibig. Kahit hindi ka na minamahal, kasi hindi ka na bata noon, katulad na ngayon. Di po ba? Kasi mas bata yun. Kapatid, pag nasa iyo si Jesus, kayang-kaya mong umibig till death do us part. Paano pag nagkasakit, Pastor? Alagaan mo. Si Lola ko nga both side. Nandito yung pisa ko, di ba? Both side ng pamilya ko. Iniwan nila ang pareho, yung lola ko, yung lola namin. Pero nung nagkasakit na, babalik, inalagaan. Bakit? Si Kristo ang nananahan. Parehong lola ko, Kristiyano. Sa mami ko, lola ko sa mami ko, Kristiyano. Lola ko sa daddy ko, Kristiyano. Kaya nagaganap? Kaya niyang magmahal. Kaya niyang mahalin. Kaya niyang tanggapin. Amen? Alam niyo nang atutuwa, nung nakaburol na yung yung lolo kong namatay, na dati pinag-aawayan ito, siyempre. Pinag-aawayan. Kanino?
Sabi ng lola. Kasi syempre, pupunta yung kabila. Di ba? Sabi ng lola, papasukin. Tapos nag-usap sila. Wala na yung pinag-aawayan natin. Mag-aaway pa ba tayo? Tama, di po ba? Mag-aaway pa ba tayo? Wala na yung pinag-aawayan natin. Yun ang Kristiyano. Kaya niyang magpatawad, kaya niyang magbigay ng pag-ibig. Sa mundo, sasabihin nila, kalokohan niya, Pastor Romel, kalokohan niya, pag ayaw na sa akin, hanap ako ng iba. Totoo yun. Kung hindi ka Kristiyano, kaya lang Kristiyano ka, mananampalataya ka na may iniingatan ka na pangalan. May iniingatan kang Diyos sa puso mo. At yung Diyos na yon ang kikilos sa iyo para umibig ka ng tapat. Amen? Kaya bang umibig nang hindi nasasaktan? Ang hina, nasasaktan kayo. Pangalawa, para hindi ka nasasaktan, magtiwala ka at huwag mag-alinlangan. Ano daw? Magtiwala ka at huwag kang mag-aalinlangan. Kapatid, huwag kang insecure. Amen? Huwag kang insecure. Ang sabi ng unang Korinto 13:7, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Ano ang sabi? Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Sa mga mag-asawa, huwag selos ng walang batayan. Sino ba dito selosa? Huwag selos ng walang batayan. Okay lang, kapatid, kung may batayan. Baka sabihin nyo, uy, hindi magseselos. Huwag selos kung walang batayan. Sabi ko nga, okay lang kung may batayan. Ang selos kasi ay parang anay daw na sumisira ng relasyon. Kung nagseselos at walang batayan, kapatid, alam nyo dapat nyo gawin kapag walang batayan yung selos nyo, maging sa mag-girlfriend at mag-boyfriend. Kapag selos, walang batayan, pumunta ka sa salamin, kausapin mo yung nandun sa salamin. Kausapin mo. Sabi mo, ganda mo te. Pogi mo boy. Sapin mo. No? Ikaw naman, sinakausap mo yung sarili mo. Ginagamot mo yung sarili mo kasi nga walang batayan. Ganda mo te. Ganda mo. Pogi mo boy. Yan. Tayo rin ang gagamot doon sa ating mga selos. Wag selos. Kasi ang selos sumisira. Sumisira ang selos. Tama po ba? Sumisira ang selos. Minsan wala ngang batayan eh. Selos tayo. Nakita mo yung asawa mo, may kausap. Selos ka na. Kausap lang naman. Minsan meron nagsabi, Pastor Romel, bakit ganun? Selos siya ng selos. Nakatayo lang naman ako sa poste. Di ba? Minsan pa si poste, pinagseselosan. Poste na lang, pinagseselosan pa. Huwag ng selos. Maging mahal niya ako. Kailangan, may confidence ka sa sarili mo, mahal niya ako. Meron nga nagsabi sa akin, basta sa akin siya uuwi. Di ba? Siya mismo, ginagamot niya yung nararamdaman niya. Hindi masakit yung nararamdaman niya, hindi umuwi yung kanya asawa. Masakit yun. Kaya lang, puno daw siya ng pagtitiwala eh. Ang pagmamahal, punong-puno ng pagtitiwala, hindi siya gagawa. No? Ano ba ibig sabihin nun? Niloloko lang niya yung sarili niya? Hindi, ginagamot mo yung sarili mong nararamdaman. Kahit totoo na nga eh. Kailangan nating gamutin yung ating mga sarili. Alagay siya, masaya ikaw, nagmumukmukha. Di ba, pag nagsiselos, naku po, halos patayin ka ng selos. Sino nakaka-relate? Pero yan ang selos.
Tama? Yan ang selos. Kailangan ginagawan natin ang ating mga sarili. Ang Diyos, kailanman, hindi siya nawala ng tiwala. No, hindi siya nawala ng tiwala sa iyo. Hindi siya insecure. Sino? Ang Diyos, hindi siya insecure. Hindi siya nagseselos. Ha? Pastor Romel, nagseselos ang Diyos. Opo, nagseselos po ang Diyos. Nagseselos siya. O, kala ko huwag magseselos. Hindi, sabi ko nga kanina, basta may batayan. Ang Diyos kaya nagseselos kasi may batayan. May batayan, bakit siya nagseselos? Alam niyo kung ano, ang sabi ng Exodus 20, verse 5. Ang sabi, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang mga Diyos-Diyusan. Sapagkat akong si Yahweh ay mapanibuguin. Parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na saling lahi. Nagseselos siya kasi mayroong batayan. Sabi ko nga kanina, basta may batayan, okay lang magselos. Ang Diyos nagseselos. Kaya lang may batayan yun. Bakit? Anong pinagseselosan ng Diyos sa tao? Ang sabi, imbis na daw yung lumikha ang sambahin, ang sinasamba ng tao ay yung nilikha. Nakukuha niyo po? Imbis na yung lumikha, ang sinasamba at pinapupurihan, yung nilikha ang niluluhuran at sinasamba. Hindi naman namin sinasamba eh. Kapatid, kapag tinawag mo ang kanyang pangalan at pinalanginan mo at nilagyan mo ng tiwala, siya ang magpapagaling, sinasamba mo yun. Ginodiyos mo yun kasi siya ang magpapagaling. Imbis na yung lumikha ang sinamba ng tao, anong sinamba ng tao? Yung nilikha. Kaya ang Diyos nagseselos. Sabi ng Roma 1:25, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ano daw ang sabi? Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha. Ang mga nilikha, tao, ang buwan, yung nilikha, yun ang sinasamba ng tao. Ano ba dapat? Sino ba dapat? Na kanino ba dapat ang pagtanaw at Lord, dapat nasa iyo. Ikaw ang lumikha, dapat ikaw ang aming sambahin. Dapat nga namamangha tayo sa Diyos. Kapatid, kapag kagabi tumingin ka sa langit, namamangha ka ba sa mga bituin na ginawa ng Diyos, bakit hindi sila nalalaglag? Ba't paggising mo sa umaga, nakikita mo, sumisikat ang araw, namamangha ka pa ba? Lord, ang ganda-ganda ng nilikha mo. Kapatid, pagka gising mo sa umaga, pagtingin mo sa asawa mo, sinasabi mo ba sa Diyos, Panginoon, salamat para sa Kanya, nilikha siya eh. Di po ba? The best siya na binigay mo sa akin. Nasasabi mo pa ba yun? O sinasabi mo kay Lord, Lord, bakit siya binigay mo sa akin? Sabi ni Lord, imbis na ang sinamba ay yung lumikha, yung gumawa. Ang sinamba, yung ginawa. Sa painting, pag napakaganda ng painting, kahit napakaganda ng painting, no, mayroon po yang signature. Tama? Kapag napakaganda ng painting, wow, ang ganda. Pero yung signature, hindi kilala, walang ganong halaga. Pero, kapag yung lumikha, no, yung nagpainting noon, kahit ganun lang niya. Tapos nakasulat yung kanyang pangalan doon. Picasso. Wow, ang ganda. Di ba? Sino napaparangal? Sino itinataas doon? Yung nag-drawing. Dapat tayo, pinahalaga natin sino yung lumikha, hindi yung nilikha. Amen?
Ma-amaze tayo dahil ang ganda ng nilikha ng Panginoon kasi makapangyarihan siya. Kaya't Panginoon, dapat kang sambahin at purihin. Nakuha niyo po mga kapatid? Sino ka? Sabi ni Lord, nagsiselos ako. Hindi nila ako pinahalagaan. Ang nakikita nila yung nilikha ko. Ako dapat, sabi ni Lord. Kapatid, dapat si Lord. Si Lord ang dapat pinahalagaan natin. Si Lord dapat ang sinasamba natin. Si Lord dapat ang niluluhuran natin. Amen? Amen. May batayan ng selos ng Diyos. Pero ang tao, madalas selos lang ng selos kahit walang batayan. Kapatid, magtiwala ka at yan ang pagmamahal mula sa Diyos. Magtiwala ka pa rin. Sino dito nagtitiwala pag aalis si mister niya? Titiwala, di ba? O yun, pinsan ko. Nagtitiwala. Titiwala siya. Kasi yun ang pagmamahal na mula sa Diyos. Pangatlo, paano bang magmahal? Paano magmahal nang di masasaktan? Pangatlo, magpatawad at huwag kang gaganti. Anong pangatlo? Magpatawad at huwag kang gaganti. Napaka-basic naman ito. Sa totoo lang pero tingnan ninyo, hindi natin magawa. Di po ba? Basic lang yung tinuturo, yung sinasabi, pero hindi magawa ng tao. Ano ang sabi? Magpatawad at huwag gumanti. Ang sabi ng Colosas 3:13-14, magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, ang sabi, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Kanino ito sinasabi? Kanino ito sinasabi ni Paul? Sa mga mananampalataya, sa mga taga-Kolosas. Ang sabi, magpaumanhinan kayo. Magpatawaran kayo. Kung mayroon kayong hinanakit sa isa't isa, ang sabi, pinatawad kayo. Tanyo, pinaalala, pinatawad kayo ng Panginoon. Kahit magpatawad din tayo. Hindi basta lang inutos na magpaumaninan, kundi binalik kung sino dapat tularan. Kasi pinatawad ka ng Diyos. Kaya dapat magpatawad ka rin. Magpaumanin ka. Kasi pinaumaninan tayo ng Diyos. Nagpatawad ang Diyos. Amen? Sabi, magpaumaninan kayo. Magpatawaran. Kung may nanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Mag-ibigan kayo. At yung pag-ibig na yon, yun ang magtatali sa atin bilang mga mananampalataya. Amen? Bakit ang simbahan nahati? Ano pinagmumulan? Pride. Walang magbigayan. Walang pag-ibig. Kaya nahati. Pero kung magpapaumanhinan tayo, mga kapatid, magmamahalan tayo, yan ang magbubuklod sa atin. Para hindi tayo magkawatak-watak, hindi tayo magkahiwa-hiwalay. Bakit? Ang magbubuklod mismo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Lahat tayo ay tao. Sino dito ang tao? Lahat tayo ay tao. At lahat tayo ay naagagawa ng pagkakamali. Kaya't napakahalaga na magpatawaran tayo sa isa't isa kasi nga nagkakamali tayo. Lahat tayo prone doon. Ano man, anytime, pwede tayong magkamali. Ang maalaga, marunong tayong magpatawad at iisipin natin, tao tayo. Lahat nagkakamali. Kaya't napakahalaga na magpatawaran tayo sa isa't isa. Huwag kang gaganti, kapatid. Hindi masusuklian ng kasalanan ang isa pang pagkakasala. Di ba? Usong-uso gaganti. Hindi masusuklian ng pagkaamali ang kasalanan ng isa pa uling pagkakasala. Tama po ba? Kapag nagpatawad tayo, magpatawad ka ng buong puso. Ano daw?
Pag nagpatawad ka, magpatawad ka ng buong puso. Si Jesus, forgive, forget. Tayo dapat forgive and forget. Tapos na yan. Kung magkasala uli, huwag mo ibabalik yung dati. Kasi kinalimutan mo na yon. Forgive and forget. Kalimutan. Kasi kung hindi mo kalilimutan, nandun pa rin, mapupuno. Kasi nga tao pag nagkamali na naman, mapupuno. Ang dami mo ng pagkakamali sa akin. Isang-isa ka na lang. Bibinggo ka na, isang-isa na lang. Napupuno na sa loob. Dapat ka nang kalusin. Di po ba? Hindi. Pag hindi ka nag-iipon ng sama ng loob at galit sa kapwa mo, forgive and forget, pag nagkamali siya uli, mayroong puwang sa puso mo. Hindi napupuno. Tama po ba? Sa mga anak, tanyo ang nanay at tatay, kahit gaano ang ginagawang kasalanan, si nanay at si tatay, forgive and forget. Minumura nga yung nanay, yung tatay Di po ba? Pero hindi matiis ni nanay, hindi matiis ni tatay. Bakit? Forgive and forget Yan ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Forgive and forget. Amen? Unconditional. Kaya tanggap tayo ni Kristo. Ganun din naman. Dapat tayo ganun. Tanggap natin. Magmamahalan tayo. Sa pamilya natin, dapat nagmamahalan tayo. Sino dito? Nakakita, magulang minumura. Magulang pine-Facebook. Sakit-sakit nun. Di po ba? Tapos kapag namatay, iiyak. Sa mga anak. Sa mga anak. Kapag buhay pa magulang ninyo, ngayon mahalin nyo. Padama natin yung pag-ibig. Kahit gaano kasama pa yung tatay nyo o yung nanay nyo. Nanay natin yan tatay natin yan Kahit pinagmalupitan ka pa, Kristiyano ka pinagmalupitan ka noon ng nanay at tatay mo, tanggapin mo pa rin. Nanay mo yan, tatay mo yan Di po ba? May nagkwento sa akin. Yung tatay, buti na lang, hindi Pilipino. Isang Taiwanese. Kwento. Yung tatay daw niya, walang ginawa sa buhay niya nung siya'y malakas, kundi maglustay ng kanilang kayamanan kasi napakayaman. Walang ginawa. Tapos nung nandoon na nakalatay, may cancer, alam nyo, sinasabi ng mga anak, sabi, bayaan nyo mamatayan. Bayaan nyo mamatayan. Mga kapatid, dapat hindi tayo ganun. Laging may puwang ang pagpapatawad sa puso natin. Kasi gusto mo. Buong puso, pagpapatawad. Amen? Pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay isang pasya. Kapatid, ulitin ko, ang pagpapatawad ay pasya. Hindi naaayon sa nararamdaman mo, patatawarin kita kapag okay na ako. Hindi magiging okay yan. Tandaan mo, hindi magiging okay yan. Ang pagpapatawad ay, kahit may nararamdaman ka pang galit at puot, pinatatawad mo siya. At sino ang nagbebenepisyo noon? Siya ba? Ikaw! Ikaw! Pero mo'y nakagawa sa'yo ng masama. Ang sarap-sarap ng tulog, ang imbing-imbing, tapos tayo, nag-iisip tayo. Sino nagkakasakit? Tayo. Siya, ang sarap-sarap ng buhay niya. Kapatid, kapag tayo nagpatawad, ang magbibinipisyo niyan, ikaw, tayo. At kapag nagpatawad ka, kapatid, buong puso, huwag kalahati. Huwag kalahating puso, kundi buong puso. Kapag tayo mapagpatawad ng buong puso at hindi kalahating puso,
At hindi tayo naghahangad ng pagganti. No? Mas maganda yon, mas okay kay Lord yon. Kapatid, kalimutan mo na lang. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Kalimutan na lang? Hindi, pastor. Hindi, sabi ko nga, desisyon eh. Desisyon. Alam nyo, kung ano ang pag-ibig na yung kakalimutan? Alam niyo yung kanta ng Frozen? Let it go! Let it go! Let it go! Hayaan nyo na! Hayaan mo na! Problema mo yan! Hayaan nyo na! Pero may magagawa ang Kristiyano. Nagpapatawad ka, pero pinagpe-pray mo siya. Oo, hindi pa maibabalik yung dati. Kasi hindi ganun eh. Kapag nasugatan ka, maibabalik. Uy, parang close na close kayo uli. Hindi. Hindi maibabalik. Amen? Pero hayaan natin ang Diyos ang maghilom sa puso natin. Hayaan natin. Huwag nating hahayaan yung galit ang namamayani, yung puot ang namamayani. Kung tayo mismo, Lord, tulungan mo ako, gusto ko magamot. Ayoko na ganito, ayoko nagsasuffer ako everyday. Ayokong pag nakikita ko siya, lagi ako nasasaktahan. Panginoon, tulungan mo ako. At pag gagano ng ating panlangin, andun ang Diyos, tutulungan tayo ng Panginoon. Kasi ang Diyos ay Diyos ng Diyos ng pag-ibig. Amen? Let it go, let it go. Panguli, wow, thank you Lord, huli na. Yes, malapit na. Panguli, may parto to. Pinutol ko kasi talaga aabutin tayo ng 3:00 dito. Panguli, kung may nagsasalita, no? Kung may nagsasalita, huwag agad kang sasagot. Hayaan mo siya. Hayaan mo magsalita. Para hindi ka nasasaktan. No? Kung may nagsasalita, huwag agad sasagot. Ang sabi ng Kawikaan, 18 verse 2, walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang layon ay ipakitang mayroon siyang nalalaman. No? Salita. Salita ng salita. Walang nalalaman. Huwag agad sasagot. Huwag agad sasagot. Alam niyo, kapatid, kapag tayo hindi agad nagsasalita, pagpapakita yan ng pagmamahal, respeto sa nagsasalita. Kapag merong nagsabi sa iyo, merong may problema, dumadaing, ang gagawin mo, sasabayan mo siya. Kapatid, what? Pakinggan mo lang siya. Pakinggan mo lang siya. Kapag ganoon, pagpapakita yan ng respeto sa nagsasalita. Kung mayroong nagsasalita, sabi ko nga, makinig ka lang ng maayos. Anong gagawin natin mga mananampalataya kapag may nagsasalita? Makinig lang ng maayos, pakinggan natin siya. Dahil hindi mo alam yung istorya, pakinig ka bago ka magbigay ng komento. Makinig muna tayo. Amen? Makinig ng maayos. Huwag kang, makinig lang. No, huwag kang makinig lang para may maisagot. Minsan kasi nakikinig lang tayo para may maisagot kagad tayo sa kanya. No? Hindi. Huwag kang makinig lang para may maisagot. Makinig ka para may maitulong ka sa taong nagsasalita at nangangailangan. Ano daw? Huwag kang makikinig lang para may maisagot, kundi nakikinig ka para yung taong nangangailangan, matulungan mo kasi pinakinggan mo. Tama po ba yun? Kapag may nagsasalita, respeto dun sa nagsasalita. Amen? Makinig para tumulong sa taong may suliranin. Dapat ipadama natin sa tao na tayo ay nakikinig dahil tayo ay nagmamalasakit. Kung nagsasalita, makinig ka lang. Huwag mong puputulin o makipagsabayan ng salita. Minsan, mas nakatutulong pa ang isang tapik.
sa balikat para sa isang taong may suliranin. Isang tapik. Pero ang dami mong sinabi, kasi nakipagsabayan. Alam niyo, ang taong may problema, gusto lang yan, minsan may maingahan. Tama? Gusto lang niya mainga. May masabihan. Tapos na okay na. Minsan, kailangan isang tapik lang. Brad, sister, naunawaan kita. Kaya mo lang. Huwag magsasalita o magbibigay ng komento kung hindi hinihingi ang opinion mo. Di ba? Pagpapakita yun ng respeto, kung hindi kanya hinihingaan ng opinion, huwag kang magsalita. Siper. Quiet ka lang. Huwag magsasalita kung hindi niya hinihingi ang opinion mo. May taong gusto lang huminga at pag nakahinga na at nasabi na niya kanyang mga suliranin, okay na. Okay na siya. Kapatid, ano ibig sabihin nun? Huwag tayong salita ng salita. Hindi lahat alam natin. At kapag may nagsasalita, respetuhin mo ang nagsasalita. Pakinggan mo. Pagpapakita yon ng pagmamahal mo. Pahalagahan mo ang kanyang sinasalita kasi mahal mo siya. Hindi lahat alam natin. Amen? Hindi lahat alam natin. Napakahalaga sa isang tao at sa mananampalataya, marunong kang makinig. Sa aming pastor, kami, napakahalaga na mayroon kaming tengang bukas at pusong bukas, handang makinig, handang tumanggap. Kapag hindi yun ang ginawa namin, magkakasira-sira tayo. Dapat bukas. Bukas. Ano daw? Bukas. Kapag mayroong mong pakinggan mo, dahil hindi lahat alam mo, tumanggap ka ng opinyon ng iba. At pagka ganon, pagpapakita yun ng respeto, pagmamahal. At pagka ganon, hindi ka masasaktan. Amen? Pag marunong ka makinig, hindi ka masasaktan. Kapatid, sabi ko nga, part 1 lang yan. Part 1 lang yan. Yan ang ilan, no? Yan ang ilan lamang na pagpapakita sa atin na tayo ay nagmamahal at nagmamalasakit sa tao. Ulitin ko. Paano nga ba ulit magmahal? Una, magbigay ka ng pag-ibig at huwag nang maghantay ng kapalit. Pangatlo, magtiwala ka at huwag mag-aalinlangan sa taong iniibig mo at minamahal. Kahit ano pa, basta puno ang tiwala ko sa iyo. Puno ang tiwala ko sa iyo. Magpatawad. Huwag kang gaganti. Dahil tayo, pinatawad ng Diyos. Amen? Pang-apat at panghuli, makinig lang sa nagsasalita. Isang tapik sa balikat sa taong may problema at yun ay okay na. Amen? Kapatid, paano nga bang magmahal? Tularan natin si Jesus, kapatid, at makikita natin, hindi tayo masasaktan kapag tayo nagmamahal kasi tama ang ating pagmamahal. Amen? Tayo po'y tumayo. Tayo po'y tumayo. O Diyos, salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa aral mo. Pagpapaalala kung paano kami dapat magmahal sa aming kapatid, sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatiran, at higit sa lahat kung paano kaming magmahal sa iyo. Kung paano mo kaming minahal, Panginoon. Tularan ka namin, Panginoon. Ama, dalangin namin, Panginoon, o Diyos, pagariin mo sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Pag-ibig na nanggagaling sa iyo.
At yun ang lahat, Panginoon. Yung pag-ibig na yun ang gagamot, Panginoon, sa lahat ng nararamdaman namin, Panginoon. Turuan mo kaming umibig tulad ng pag-ibig mo, Panginoon. Hindi makasarili ang pag-ibig mo. Kundi, Lord, nandun lahat. Lahat. Binigay mo yung pag-ibig na yun. Kusang loob. Nagmamalasakit ka. Umiibig ka lubos, Panginoon. Salamat po. Panginoon, mamuhay kami, Panginoon, bilang mga mananampalataya. Lalo na, Panginoon, ngayon sa panahong ito, Panginoon, na nalalapit na, Panginoon, ng pagbabalik mo, Panginoon. Lalo kaming mamuhay sa pag-ibig, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa pagbabalik mo, Panginoon. Tulungan mo ang simbahan, Panginoon. Magmalasakitan kami, Panginoon, o Diyos. Magtinginan sa isa't isa, Panginoon. Hindi lamang kami magkaka-churchmate, Lord, magkakapamilya kami, Panginoon. Yun ang maramdaman ng bawat isa. Kung mayroong sakit, hinanakit, Panginoon, magtutulungan kami, Panginoon, dahil kami magpapamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Diyos, salamat. Mayroong kaming Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Salamat na nanaan ka sa aming mga puso. At ang lahat ng bagay, Panginoon, o Diyos, kaya naming umibig dahil nasa puso namin, Panginoon, ang tunay na pag-ibig. Ikaw yon, Panginoong Yesus. Salamat po. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Sa pangalan mo, Yesus. Amen.